Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang balita tungkol sa pagpatay sa security nga ni VP Sara ay isang nakakagulat at seryosong pangyayari. Ang akusasyon laban kay Kuting na nasa likod ng insidente ay nagdagdag ng tensyon sa kasalukuyang sitwasyon. Kung totoo ito, malinaw na umabot na sa sukdulan ang hidwaan sa loob ng pamahalaan. Ang ganitong aksyon, kung mapapatunayan ay garapal na pag-abuso sa kapangyarihan, ang ganitong karahasan ay nagdudulot ng matinding pangamba hindi lamang kay VP Sara kundi sa buong bayan. Ang pananahimik o pagkakaila mula kay Kuting ay maaaring magdulot ng mas malawakang galit ng media. Si VP Sara ay kailangan protektahan mula sa anumang banta sa kanyang seguridad. Ang pagkawala ng isa sa kanyang mga tauhan ay isang malinaw na mensahe ng pagsubok sa kanyang posisyon. Ang sitwasyong ito ay naging mas delikado habang lumalakas ang panawagan ng bayan para sa hustisya. Ang pagkilos ng mga nasa kapangyarihan na gumagamit ng karahasan ay isang malinaw na paglabag sa prinsipyo ng demokrasya. Ang ganitong uri ng politika ay hindi dapat kinukonsinti sa isang bansang naghahangad ng kapayapaan at kaayusan. Ang pagpatay ay hindi kailanman magiging solusyon sa anumang hidwaan. Ang mga mamamayan ay dapat manatiling mapagbantay at magkaisa sa panawagan para sa katotohanan. Ang ganitong balita ay nangangailangan ng mabilis at malalim na imbestigasyon upang matukoy ang tunay na responsable. Ang bawat hakbang ay dapat nakatuon sa pagpapanumbalik ng tiwala sa pamahalaan. Sa gitna ng kaguluhan, mahalagang manatiling kalmado at maingat ang publiko. Ang emosyon ay hindi dapat manaig sa ganitong sitwasyon. Ang bayan ay nangangailangan ng liderato na may magpapakita ng malasakit at integridad sa harap ng krisis na ito. Sa huli, ang katarungan ay dapat manaig. Ang anumang pagtatangka na takpan ang katotohanan ay magdudulot lamang ng mas malawakang kaguluhan. Ang kasaysayan ay hindi magiging mabait sa sinumang leader na mapagpapalaganap ng karahasan at pagsisinungaling sa halip na pagsilbihan ang sambayanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang Bigan na pagsuporta. pumunta doon na talagang nagbigay din ng help. Thank you. Kaya naman ang dami-daming pagkain din na dumating. Sobra nga ang mga pagkain na unstop daw eh. Kaya nga sabi ko, nandoon pa rin sila natutulog. Ngayon, ang nakarating sa akin information, nung nagising ako, na talagang madaming tao at yung portalet, hindi, kumbaga, nung una yata hindi pinababa kasi ang EDSA is hatian, di ba? Mandaluyong and Quezon City. So, syempre, sa Mandaluyong, alam mo naman yan, ang kalaban natin dyan is si Tambaloslos. At sa kabila naman, si Tambaloslos, si Abalos, pareho silang Tambaloslos. Pasensya na palangga. Hi, Kaya, yun, medyo may hangover pa tayo sa pagod. Ngayon, yung isa sa Quezon City, ang mayor naman dyan ay si Joy Belmonte, but recently, di ba, alam naman natin yan, very Lenny talaga yan. But I hope magkaroon sila ng realization na yung mga tao ngayon, kung nakikita ninyo mga palangga, ang mga tao ay hindi siya organized ng maisog, hindi siya organized ng yung KOJC lang, 'di ba? It's really an organic. At natutuwa ako kagabi, no? May mga followers ako doon na talagang kilala nila yung aking ang bata. Uy, ang bata. So anyway, yung
mga palangga ko from Bulacan na nakakilala sa alindog ko na talagang kumakaway. Alam mo, na-recap tuloy ngayon nung ako ay umuwi pangalangga nung meeting ni Avanci ni Bangag. Nung meeting ni Avanci ni Bangag, umuwi ako. I think nakita ninyo yon sa may Soler Hotel. Ano nyo lang, correct nyo ako pag medyo nagkamali na yung mga sinasabi ko dyan. But anyway, tignan natin to. Ayan. Alright. Ang mga kababayan ko nung meeting di Avance na nagyakapan tayo, umiyak kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, ang alam mo, kaya very personal. Sabi ko nga sa inyo palangga kung noon kay Bangag, kung todo ang campaign ko ngayon, kahit hindi makatulog, mapagod, as long as mapanagot natin ang putang inang ito. Kasi nakakaiyak ng meeting de Avance, niyayakap ako ng mga tao doon, ng mga supporters ng BBM Sara. Nakita niyo po yun, nag-live tayo. Although ginorgor na nila yung aking Facebook page na, dalawang Facebook page na more than 1 million across ang followers, ang subscribers. Nang mayakap kayo na, Miss Marlica, sana po makapagtrabaho kami. Alam niyo, mga kababayan, tumatatak kasi yun sa puso ko. Yung mga palangga ko na niyakap ko nung dun sa meeting de Avance, naalala nyo yun? Umiiyak kayo. Umiiyak kayo, natuwang-tuwa kayo dahil BBM Sara nag-unite. Sabi mo, talagang ayun, nandoon yung palangga ko na, tahimik na rin, na I feel dismayado na rin sa kanyang sinuportahan. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi binulong yon ng tao sa akin palangga. Binulong yon. Niyayakap ko yung mga tao, ma'am, sana po mabigyan kami ng trabaho ni BBM, ni Inday Sara. Yun, hindi yung mga taong yun na yumakap sa akin. Hindi naman nagsabi, Miss Marlica, baka naman po bigyan niyo ako ng ayuda. Walang ganon. Ang binulong nila, mga kababayan, trabaho. Ang sagot ko sa kanila, oo, sabi nga nun, ano po natin, ipupush po natin kay BBM tsaka kay Inday Sara. O, lalo na kay BBM, 'di ba? Kay Bangag na makapagtrabaho po kayo. Sabi ko gano'n, na mabigyan po kayo ng opportunity. Sabi ko pa nga, mag-email kayo, mag-message kayo sa akin, sa inyong mga iba't ibang sektor. Ibabato natin sa Malacanang pag nakaupo na. Kaya personal ang galit ko sa mga putang inang ito, mga kababayan. Dahil yung tenga ko hanggang ngayon, naririnig ko nung umuwi ako sa Pilipinas na umiiyak yung mga tao, Miss Maharlika, sana po magkapagtrabaho kami. Yun, very personal yung galit ko sa mga putang inang Marcos na to dahil sinuportahan ko sila. Hindi para sa personal gain ko. Alam nyo yan. Nung pumunta ako mga palangga, nare-recall ko na nakita ko yung dami ng tao dyan kahapon at ngayon natutulog yung aking mga kababayan. Yang mga taong yan, kung bibigyan ng opportunity na makapagtrabaho, mababago yung buhay niyan. Nung pumunta ako sa headquarters, babalikan ko lang po, dahil yung ating mga field reporter ay tulog pa sila Maui, sila JM, tulog pa sila Nelson Channel, ang mga, I think, mga nag-ano sila, nagpahinga sila. Kaya ganito yung galit ko. Kaya alam mo yung pakiramdam ni Pangulong Duterte na na nananawagan siya sa mga military. Alam nyo na adik si Bangag. Alam nyo po, kayong mga bruskong mga military kayo, nung umuwi ako sa Pilipinas, campaign, April, ni piso hindi ako nang hingi ng pamasahe kay Marcos Jr. Okay? Dahil choice ko yun. Pwede akong manggancho katulad ng mga nakapaligid sa kanila na pera lang ng bayan. Pwede ako magpa-arte-arte kay Lisa. Baka naman, wala akong pamasahe, Pero choice kong gumastos sa sarili ko dahil gusto ko somehow na, sabi nga nila, lead by example. Kung manghingi ka, mangungurakot ka, hindi pa nakaupo yung tao, wala ka rin pinagkaiba. Kaya ni piso, wala po ako hiningi sa mga putang inang yan. Kaya nung pumunta ako sa headquarters, ano ang nakita ko?
mga loyalista na sumusuporta kay Bangag, yumakap sa akin. Doon ko nakilala si Tita, forgot, sa Canada, si Mrs. Roque. Okay? Ang tawag ko si Tita. Tita Zenny, sorry Tita. Medyo kulang ako sa tulog. Get well soon nga pala Tita. Doon ko nakilala si Tita Zenny Roque doon sa headquarters na nag-aabang pala siya sa akin na baka sakaling pumunta si Maharlika. Okay, doon ko nakita at nakita ko kasi tumutulong yun doon. Katuwang ko yun na tumutulong, nagbibigay ng pagkain sa rally, sa mga ni Bangag during the time. So niyakap ko yung mga tao doon. Ang tanong ko kaagad, nakita ko saan pa kayo galing. Yung mga LGBT po doon na supporter ni Bangag sa headquarters. Miss Maharlika, ganyan-ganyan. Galing pa po kami ng Laguna. Ang unang tanong ko sa kanila, binibigyan ba kayo ng pagkain? Wala nga po eh. So anong ginawa ko? Hindi ko sinasabi ito para i-brag ko sa inyo. You know, meron akong bitbit na lagi na kasi bumili kayo. I think may Wendy's doon sa tabi, basta may food chain doon. Bumili kayo, pagkain, gano'n. Sabi ko nga dito kay Joe, yung kaibigan ni Lisa, sabi ko, bakit walang pagkain yung mga tao? Tapos alam mo kung anong masakit sa akin, mga kababayan? Pag-akyat ko sa putang inang headquarters ni Marcos Jr. sa Mandaluyong, overflowing ang pagkain. Kaya doon pa lang, sabi ko nga sa inyo, nakita ko na yung unfair treatment. Pero sige lang, dahil baka nagkamali lang ako, baka na-mismanage lang ng mga tao ni Lisa. Anong sabi ko sa'yo, Joe, kung nakikinig ka, dahil yan ay, hindi na rin kayo masyadong nag-uusap. I don't know kung anong stand niya sa politika, pero, umalis na rin yan sa Pilipinas. Ano ang sabi ko sa'yo, Joe? Sabi ko, bakit hindi bigyan ng pagkain yung mga loyalista sa baba? Ano ang sabi niya sa akin? Hindi naman kasi ako ang dyan, control. Hindi naman ako may dyan, ganyan. Alangan naman, inimbita lang ako doon. Kahit sabihin vlogger ako, nai-epal ako doon. O asan yung mga dyan? Mga pagkain, ibigay nyo dyan sa baba. Diba? Hindi ako pwedeng umepal ng ganun. Pero dapat, itong mga hayop na to na nakapaligid kay Marcos Jr., meron silang puso sa mamamayang Pilipino. Ito po yung galit ko. Ito yung pinanggagalingan ko. Kaya sabi ko nga, hindi ako titigil. Hanggat hindi pumapantay ang mga paan ng mga yan. Tapos kayo mga AFP, PNP, kayong mga putang ina ninyo. Hindi po lahat. Yung mga, lalo na ngayon, yung sa isyo kay Inday Sara, pinagsisilbihan nyo ang isang Bangag na nakikita nyong adik. Wala kayong pakialam sa mamamayang Pilipino. Wala kayong pakialam sa mga tao na nagtsatsaga sa init at ulan ng panahon ng kampanya ng unity team na yan at umaasa na magkaroon ng trabaho. Bakit ko ramdam yan, mga kababayan? I was there. Nandoon ako. Binulong sa akin. Kahit i-review nyo, andyan pa yung ibang mga video, niyayakap ako ng mga tao. Anong sabi? Hindi ko makalimutan. Miss Maharlika, sana po makapagtrabaho po kami pag naupo na si BBM. Yun lang ang hiling ng tao. Trabaho, hindi ayuda. Dahil ang ayuda is one time, big time lang. It's not really big time. One time lang, tapos na. Gutom na yung mga sambayan ng Pilipino. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung noon iniistorbo ako ng hayop na Lisa na yan, yung kidnapper na yan, natawag yung mga staff, Miss Maharlika, baka pwedeng interviewin si Bangag, di ba? Kahit madaling araw gumigising ako kasi gusto ko naman yon. Hindi naman ako pinilit kasi akala ko para sa pagbabangon, ganun din kay Inday Sara, di ba? Nabudol tayong lahat. But this time, kahit wala akong tulog, mga palangga, nakita nyo naman, yun nga, nakaupo na lang ako, naborlog na ako ng ganyan, nagulat na lang ako, may nanonood pa rin. Actually, pagising ko, may 1,000 mahigit pa nanonood kahit dark. You know? Siguro inaantay nilang bigla akong bumangon, but I thank you so much, mga palangga. So, now what? Itong kay Inday Sara, mga kababayan. Thank you po. Lourdes Villesa, thank you. Itong kay Inday Sara.
tinanggalan nila ng security detail. Ano tawag dito? 75 na security, panggigipit, pang-aabuso, pangbababoy, pagpa-power trip ng mga bangag. Mga kababayan, ang sinasabi ng putang inang Marbil na ginagawa nila yan kasi parang may mga lugar o may mga importante na dapat i-ensure ang security. Yun ang reasoning kung bakit tinanggalan ng security si Inday. Although nagpahayag naman si Inday, ano ang pahayag ni Inday Sara dyan? Itong laban na ito palaga, personal lahat to sa atin na nabudol at nangampanya na ginamit ang ating mga sariling pera. By the way, pwede po tayo magpaakyat, mamaya, tignan lang natin, basta, mamaya paakyatin po natin kayo. Kasi, actually, kailan nyo umakyat mamaya at tulungan ninyo ako, kasi meron akong deadline, actually, na kailangan matapos ko bago mag-alas 5, mga statement na dapat kong i-forward and everything para mabuhay naman ako dito sa Amerika. I have until 5 o'clock, pero 1 o'clock pa lang naman. I hope you can help me, but hindi, we can end, we'll see. Mga kababayan. Ano na nga ba yun? Okay, yung kay Inday. Ano sabi niya? Okay? Ang sabi ni Inday, I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. I do hope, sabi ni Inday, I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and the even fewer shall fall victims to various criminal activities. I'll tell you something. Yang putang inang Lisang yan, pati mga kaklase niya, may PSG. Pero si Inday Sara, tatanggalan ng security. Yung mga pokpok na mga kaklase ni Lisa Tanas, nakasama niya, lagi, mga kababayan, na mula dito sa Amerika, pinauwi niya dyan. Nakalimutan ko na mga pangalan nila. Yung mga masyondang pokpokin na katulad ni Lisa, may PSG. Nung we serve, we give the world our best. At yung Vanessa Hudgens Chuchu dyan, di ba? Ginamit si Vanessa sa tourism. Okay? Yan ay project ni Paul Soriano na Amerikano, na pamangkin, kamag-anak, inaanak ni Lisa, na asawa ni Gonzaga. Paul Soriano na inappoint nila na presidential advisor doon sa communications and everything. Natural born citizen. Ibig sabihin, ipinanganak dito sa Amerika at ang passport, blue passport, ang birth certificate, Amerikano. Bakit ko sinasabi yan? Kasi inappoint nila yan, number 1, paglabag sa batas. Bakit ko kinakwento? Dahil yan, according to my source, may puting ahas, last year, sinabi ko sa inyo yan, yang mga poking inang mga hayop na yan, may PSG. Kung natatandaan ninyo ang ulat ko, may PSG. Ang mga kasabwat ni Lisa na mga smuggler, na mga sindikato, may PSG. Si Inday ay binoto ng 32 million Filipinos. Ganito na lang, tanggalan ng putang inang Lisa Marcos at Bangag Jr. at si Marbil dahil adictus benedictus sila. Kaya sabi ko nga sa mga AFP, PNP, mga butang inang mga tiwali kayo, alam nyo na ganyan kademonyo si Lisa. Kayo ang gugurgur kay Inday Sara, pero hindi hayaan ng mamamayang Pilipino dahil ang ating mga palangga, nakita ko nga kahapon at dyan sila natutulog, pumunta kayo, ipagpatuloy nyo yan ang inyong pakikiisa. Dahil napapugaran tayo ng mga authenticated bangag dito sa California. Tatanggalan ng security details si Inday, pero ang nagsusupply kay Lisa Tanas ng pulburon o ng droga, kasama sila, ano pangalan yan? Jojimon. Okay? Itago natin siya sa pangalang Jojimon.
Okay? Itago natin sa pangalang mga patatim. Okay? Yan ang mga putang inang mga yan. Pagkasama si Lisa, protektado sila. Ha? Kahit hindi kasama actually, pag may inuutos si Lisa Tanas na mga sindikatong galawan, may PSG. Kailan kayo kikilos? Natutuwa ako dahil nakikita ko yung mga Muslim brothers and sisters natin. By the way, mga palangga, panawagan ko sa inyo. At sana patuloy kayo magdala ng tubig, kung magdala man po kayo ng pagkain, at in-advise na rin natin sa aking mga palangga, mga angels doon na, pinapacilitate natin, na sana, pag nagdala po kayo ng ulam at pagkain, wag na lang pong pork, chicken adobo na lang para hindi masira. Wag na po baboy para lahat makakain. Kasi we have also to note, di ba? Isa-isip natin ang ating mga Muslim brothers and sisters, at yung iba talaga hindi na kayo kumakain ng baboy dahil maaaring mataas na ang inyong cholesterol o ipinagbabawal na sa inyo. Mag-chicken na lang kayo, mga palangga. Mga kababayan, okay. Mga militar, papayag ba kayo na ang presidente ng Pilipinas ay adik, sabi ni Marivic. Ngayon, mga palangga, tingnan ko lang. Okay. Yeah. So ano ang ginagawa nilang panggigipit ngayon? Patuloy ang panggigipit nila kay Inday Sara. Ito ipakita ko lang. Ito palang itong namatay na AFP o pinatay diyan sa Camp Crame. Ito, umattend pala yun sa Senate hearing pero hindi ko alam ang detalye kung anong nag-mention. Parang hindi naman siya nagsalita. Ito, sinend sa atin. Ayan po yung pinatay diyan sa Camp Aguinaldo. Military lawyer. Bakit pinatay yan? Yan, bakit hindi imbestigahan yan, palangga? Ayan, itinumba. Bakit hindi imbestigahan ang pagkamatay ng kawawang lawyer natin, mga palangga? Z, gusto mong pumasok? If you want to may gusto mong pumasok. Okay. May gusto mong pumasok para, kailangan mo akong tulungan mamaya, Z, kasi may deadline ako. I have to, okay, sige, tignan natin. Palangga, grabe yan. Ang PSG ni Lisa, kahit walang mandato, kahit hindi first bangag family, binibigyan niya ng PSG. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nakakagalit ang ginagawa ni Marbil na to dahil pag pinagtripan nila si Inday, 75 na security detail, mga kababayan. Ang tindi ng sikmura nila, sabi ni IPH TV. Okay? Okay. Okay. Pag nakakita kayo ng troll, Sir Zorro, pakigurgur para sa akin. I don't have time to deal with them today. Okay? Dahil ubusin natin yung energy natin. Okay, Bangsamoro nagrally din sa Batasan, sabi ni Celavio. Dumiretso na po kayo sa EDSA dahil tuloy-tuloy yan. Okay, yung mga gustong mag-rally, November 29, go! Kung gusto nyong makiisa, wag na po kayong mag-set ng date. This is the day. Wag na tayong na kung sino ang nag-organize, ganyan-ganyan. Organic random people, wala akong makipakinabang dito. Wag na tayong tipong, ay ako, sip-sip dito, sip-sip doon. Iisa ang ating intensyon. Wakasan ang pagkakaroon ng adik na presidente. Adik na special assistant to the president. Anton Lagdameo. Isa yan sa very strong na pasabog ni Pangulong Duterte. Prior to that, sinabi na yan ni Miss Cathy Binag, mga palangga. Yeah, doon po sa mga nagtatanong na magpadala later, magkipag po muna kayo. Okay? Mag-message muna kayo dito sa akin kasi baka mamaya yung mga food lalo na kailangan facilitate natin ng bonggam-bongga. Ayan, yan, food, water, anything. Yan po ang ating email, screenshot nyo na lang yan, mag-message kayo diyan. At i-forward ko sa inyo ang ating mga angels doon sa Pilipinas.
makipag-coordinate sa ating mga agents. Kasi mga palangga, yung iba, by the way, may nag-message pala sa akin na bini-verify nila talaga sumasagot ako. Miss Maharlika, the last time daw na nagbigay siya ng tulong, I don't know kung siya sa kaninong vlogger, may event, may ano yata, calamity, yung kanyang account daw is na-hack. Na-hack. Sabi ko sa kanya, ano ba yung Gcash niya? Parang, sabi niya sa akin, basta na-hack yung account niya. So, we have to be very careful. Okay na yung mga, ni-screen natin, yung mga nagme-message sa atin. Hindi ko alam kung gaano ka-demonyo yung mga hacker na yan dahil, hindi ako techie, so we have to be very careful. Yun ang concern ng isang, nag-message. Actually, hindi isa, 2 tao nag-message sa akin na may problem sila sa Gcash ba yun. Anyway, mga kabalangga, okay, wag na kayong umasa kay Browner, sabi ni Lucky29. Sino? Nagantay sa akin si Attorney Trixie. Nandito ba si Attorney Trixie? Teka, dito ba si Panoy? Nag-miss call. Attorney Trix, I'm so sorry ha. Nakaborlog na ako, hindi ko na nakita. Pasensya ka na. Nandito si Attorney Trixie sa Amerika eh. Tiga-tiga natin. Text ko lang siya. Kung gising pa siya, andito siya sa US dahil yung kanyang family reason. Ayan natin. Okay. Okay, message ko lang si Attorney Trix. Gising ka pa? Hindi, gising na yun. Alauna na dito. Alright. Yeah, sorry. Ayan. Yeah. Ngayon, mga kababayan. Kanina, sabi ni Cheche, oo nga eh. Talagang palangga, na borlog talaga ako. Ay, nako. Anyway. Willing siya. Oo nga, nag-usap kasi kami. Nag-usap kami, kaso lang na, ang daming pangyayari kahapon. So, si Joe Medina po nag-heart sa mga post related kay Inday Sara. O di, that's good. Di Inday Sara siya, di ba? That's good. Text ko lang si Attorney Text na nakatulog ako. Nakatulog ako. Okay. Nakakagalit. So, anong oras na ngayon sa Pilipinas? Madaling araw na. So, gising na naman yung ating mga palangga. Okay, tignan ko lang to. Okay, copy link. Forward lang natin. Okay. Okay. Hi, everyone from Wyoming. Sabi, Lord, land of the buffalo. Okay, thank you palangga. Sabi ni Cased WYO. Cased Wyoming. Okay. Okay. Sa resort nila yan, nagsisession, sabi ni Good Karma. Okay. 4 p.m. na po kay Attorney Trix. Ano ba siya? 2, 3. Ay, oo, kasi wala pala siya sa California. 2, Texas yata siya. 5 a.m. in the Philippines. Sana kung meron ngayon dyan, kasi tulog pa yung ating mga field volunteers. Okay? Ang ating mga field volunteers, ika nga. Pero yung ginagawa nila kay Inday Sara, mga kababayan, ay talagang panggagago dahil nga